As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ako ay nagagalak na makasama kang muli sa napakaagang oras ng araw na ito. At lagi ko pong sinasabi at nire-remind ang aking sarili at tayo na rin po sa salita ng ating Panginoon na matatagpuan natin sa Lamentations chapter 3 verses 22 and 23 na dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, we are not consumed. Ibig sabihin, buhay tayo ngayon. For His compassions never fail. They are new every morning. Ang dahilan ng ating pagbangon ay sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin. Tayo ay Kanyang iniingatan, ipinahihiram muli ang buhay na ito. Great is His faithfulness. Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect, kung saan dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Saan man po kayo naroroon, kayo po ay binabati namin ng isang mapagpala at punong-puno ng pag-asang umaga. Marami po tayong mga kaibigan na nasa iba't ibang mga lugar, kaya hindi na po natin iisa-isahin. Alam niyo po kung sino kayo at kami po ay natutuwa at nagagalak na makasama kayo dito sa atin pong himpilan at sa ating palatuntunan. At mula nga po sa Ang Bible Pinoy Version, patuloy nating tutunghayan ang aklat ng Henesis sa talatang 1 hanggang 22 ng kabanatang 32. Ito po ang sinasabi. Nung nasa daan si Jacob pauwi, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita niya sa mga anghel, sabi niya, ito ang army ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na yon. Tapos nagpauna muna si Jacob ng mga tao papunta sa kuya niyang si Esau na nasa lupain ng Seir, sa bayan ng Edom. Ito yung pinapasabi niya, Sir Esau, ako si Jacob na alipin mo. Matagal akong nakitira kina Tito Laban at ngayon lang ako uuwi. Meron akong mga baka, donkey, tupa, kambing at mga alipin. Pinapaalam ko ito sa iyo, sir.
para gumaan na ang loob niyo sa akin. Pagbalik ng mga tauhan ni Jacob, sabi nila, pinuntahan namin ang kapatid mong si Esau. On the way na siya para salubungin ka. May kasama siyang 400 mga tao. Takot na takot si Jacob at sobra siyang kinabahan. Kaya hinatin niya sa 2 grupo yung mga taong kasama niya, pati yung mga tupa, kambing, baka at mga camel. Iniisip niya, pag sinugod ni Esau yung isang grupo, at least makakatakas pa yung isa. Tapos nagpray si Jacob, O Diyos ng lulo kong si Abraham at Diyos ng tatay kong si Isaac, pakinggan niyo po ako. Lord, sabi mo umuwi ako sa bayan ko at sa mga kamag-anak ko. Tapos sabi mo pa gagawin mong okay ang lahat. Hindi ko po deserve lahat ng pagmamahal at katapatan mo sa akin na servant mo. Nung tinawid ko ang Jordan River, tungkod lang po ang dala ko. Ngayon, 2 grupo na ang kasama ko. Please, iligtas mo ako sa kamay ni Kuya Esau. Natatakot po ako sa kanya. Baka sumugod siya at patayin kaming lahat, pati yung mga babae at mga bata. Di ba sabi mo gagawin mong okay ang lahat para sa akin? Tapos sabi mo pararamihin mo ang lahi ko na parang buhangin sa dagat, na hindi mabilang sa sobrang dami. Nagstay muna si Jacob doon nung gabi. Tapos niready niya yung ireregalo niya sa kapatid niyang si Esau. 200 na babaeng kambing at 20 na lalaki, 200 na babaeng tupa at 20 na lalaki, 30 na inahing camels kasama ang mga anak nila, 40 na babaeng baka at 10 toro, 20 na babaeng donkey at 10 na lalaki. Ginropo-grupo niya ang mga ito tapos nag-assign siya ng isang alipin na in charge sa bawat grupo. Sabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin. Tapos, dapat may space sa pagitan ng bawat grupo nyo. Inutusan niya yung unang alipin, pag nasa lubong ka ng kapatid kong si Esau at tinanong kanya kung sino ang amo mo, saan ka pupunta at kaninong mga hayop, sabihin mo, ang alipin mo pong si Jacob ang may-ari nito. Ireregalo niya ito sa master niyang si Esau. Kasunod lang po namin siya. Inutos din niya yon sa pangalawa, sa pangatlo at sa lahat ng alipin na in charge sa mga grupo ng hayop. Ganito ang sasabihin niyo kay Esau pag nakita niyo siya. Sabihin niyo, opo, nasa likod lang namin ang alipin niyong si Jacob. Iniisip ni Jacob, siguro mawawalan ang galit niya dahil sa mga ibibigay ko. Tapos pag nakita na kami, baka patawarin na niya ako. Pinaunan na niya yung mga regalo at nagstay muna siya sa kampo nung gabing yon. Nung gabi ring yon, bumangon si Jacob at sinama niya yung 2 niyang asawa, yung 2 katulong na naging asawa niya at yung 11 niyang anak at tumawid sila sa Jabbok River. Panalangin dahil sa takot. Kaibigan, nasubukan mo na bang manalangin dahil sa iyong pagkatakot? O marami sa ating panalangin ay dahil sa takot? O nakakapanalangin lang tayo kapag tayo ay nasa kagipitan at desperadong kalagayan? Pero kapag nasa maayos na panahon, ay nakakalimutan natin ang tumawag sa Diyos. Kaya nga ang mga nakakatakot na sitwasyon ay inilalabas ang tunay nating kalagayan o paniniwala. Ang mga panalangin, iligtas mo ako, bagamat parang desperate cry, ay nagpapahayag din na tayo ay lubos na umaasa sa Panginoon at nangangailangan ng Kanyang tulong. Katulad ng paghingi ng saklolo ni Pedro sa ating Panginoong Hesus nung siya ay lumulubog sa gitna ng dagat. Nang huling makita ni Jacob si Esau, gusto siyang patayin ng kanyang kapatid. Alam ni Jacob na kailangan niyang lutasin, ayusin ang problema sa kanyang kapatid kung gusto niyang makauwi siya. At habang naghahanda si Jacob para sa kanilang pagkikita, 2 aspeto ng kanyang karakter ang hayagang ipinakita. Una, nakita natin na si Jacob ang master manipulator. Nang marinig ni Jacob na ang kanyang kapatid ay darating, sasalubungin siya kasama ang 400 mga kalalakihan, nagpadala siya ng 550 na mga hayop sa iba't ibang mga grupo sa unahan niya upang sumalubong sa kanyang kapatid. Lahat ito ay mga kaloob para kay Esau. Ang mga kawan na ito ay kumakatawan sa isang napakalaking halaga ng kayamanan. Gusto ni Jacob na maganda ang mood ni Esau sa kanilang pagtatagpo.
o marahil ay sinusubukan niyang makabawi sa pagnanakaw ng kanyang pagkapanganay at mga pagpapala. Pangalawa, nakita natin si Jacob na bumaling sa Diyos sa panalangin. Ipagpalagay na natin dahil sa kanyang pagkatakot. Sa isa sa pinakamahabang panalangin sa Genesis, nakiusap si Jacob sa Diyos, "Iligtas mo ako. Idinadalangin ko sa kamay ng aking kapatid na si Esau." Pinaalalahanan niya ang Diyos at ang kanyang sarili na sa utos ng Diyos kaya siya bumalik sa Kanaan, kaya siya naroon. Talatang 9, nanalangin si Jacob, "Diyos ng aking lolo na si Abraham at Diyos ng aking ama na si Isaac, kayo na po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko. Doon po sa lupain kung saan ako isinilang at pagpapalain ninyo ako." Ipinagtapat din niya na siya ay hindi karapat-dapat. Ito napakagandang bahagi sa lahat ng kabaitan at katapatan na ipinakita sa kanya ng Diyos. Sa talatang 10, "Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod sapagkat nang tumawid ako noon sa Jordan, nung siya ay tumatakas sa kanyang kapatid, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon," ang sabi niya, "may 2 na po akong grupo." Dito, kaibigan, kinilala ni Jacob kung paano siya pinagpala ng Diyos. Tinapos niya ang panalangin na may paalaala sa pangako ng Diyos kay Abraham na ipinasa sa kanya. Talatang 12, "Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi, katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang." Ito ay hindi pangkaraniwang panalangin, ngunit batay sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Kiniklaim ni Jacob ang pangako ng Diyos sa kanyang lolo at sa kanyang descendants. Kaibigan, pakinggan mo ang nakasulat sa mga awit, kabanatang 61, talatang 1. "O Diyos, pakinggan niyo ang aking panawagan, dinggin niyo ang aking dalangin." Ito po ay panghahawak sa katotohanan na ang Diyos ay dumirinig ng ating mga dalangin. Kahit undeserving po tayo, ginagawa tayong deserving ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na tumubos sa bawat isa sa atin. Kaibigan, naranasan mo na bang magdasal ng "Iligtas mo ako"? Paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyo? Sinubukan mo na bang mag-claim sa mga pangako ng Diyos na nakasulat mula sa kanyang salita? Para sa iyong insights and reflection, maaari niyo pong i-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nandyan sa atin pong Facebook page, sa atin pong mga nasa YouTube channel, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section ng inyo pong mga reflection. At sa atin pong masayang pakikinig ngayong umaga, nais ko pong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awiting kinumpose mismo, original composition ni Mary May Angeles, may pamagat "Dalangin." Pakinggan po natin ang awiting ito. Purihin ka, o aming Diyos, dakila ang iyong pangalan,
Tinawagan ka. Salamat po, o aming Diyos. Ikaw ay laging naandyan. Biyaya ay di maubos hanggang sa iyong tahanan. Dalangin ang siyang biyaya sa araw at sa gabi. Kausap ka. Dalangin ko, aming Diyos, aming tiwala'y mamasdan. Pag-ibig ang siyang ibuhos, kapayapaan ay makamtan. Dalangin ang siyang buhay mo sa araw at sa gabi. Liwanag ka. Maraming salamat, Mary May, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong kinumpos at inihandog sa ating mga kaibigan na tagapakinig ngayong umaga. Tayo po ay nasa panahon ng ating pananalangin at nais ko pong makasama kayo sa atin pong paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa mga pagpapalaala sa amin sa pamamagitan ng kwento ni Jacob at Esau na gustong-gusto mong pagpalain ang iyong mga anak. Gusto niyong pagkasunduin, Panginoon, ang pag-ibig ni Kristo para sa amin ay nagsasabi rin ng isang bagong kwento, ang kwento ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat na sa aming Panginoong Hesus, nararanasan namin kung ano ang ibig sabihin ng tunay ninyong pagmamahal. Salamat din po, Panginoon, na pwede naming i-claim ang inyong mga pangako at wala pong galit sa aming mga puso ang hindi nyo kayang pawiin. Salamat po na ang magkapatid na si Esau at si Jacob ay nagkaroon ng pagkakasundo dahil sa inyong mayamang biyaya. Nawa ganito rin po ang maging karanasan ng bawat isa sa amin. At tulungan niyo po kami na magkaroon ng buhay na mapanalanginin kahit hindi po sa gipit na kalagayan. Ama, sa inyo pong banal na harapan, akin pong itinataas ang inyo pong mga anak na may mga kahilingan sa kanila pong panalangin ngayong umaga. Isinulat po nila sa comment section. Itinext po nila ang mga panalangin ito. Humihingi po sila ng kagalingan mula sa kanila pong mga karamdaman, ng pagtatagumpay sa pag-aaral ng kanila pong mga anak, at ang kanila pong kahilingan na ang kanila pong hanap buhay, negosyo, ay inyo pong palaguin. Inyo po sanang bigyang kasagutan. Tulungan niyo po ang bawat isa na makilala ang inyong kalooban at panukala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sapagkat inyo pong tutugunin ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect at sa inyo pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amin pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na may pamagat na Explore. Ito po ay 24 lesson in English and in Tagalog. Mamimili lang po kayo kung ano ang gusto nyong matanggap. Ito po ay free. Libre po ninyong matatanggap kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address dito po sa ating mga numero sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa atin naman pong sumusubaybay sa atin pong Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section, inyo pong isulat ang inyo pong kompletong pangalan at address kasama ng inyong contact numbers para po sa mas mabilis na pagpapadala ng mga araling ito. Kaibigan, muli, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong makinig sapagkat ihahandog pa namin ang ilang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.